Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, host ng Talakayan Herbert TV. Ang ating tatalakayin sa hapong ito ay hinggil doon sa pagpapairal ng pamahalaan at pag-recognize ng ating lipunan sa karapatan ng mga kababaihan. Ano ba yung status na pagpapairal ng pamahalaan sa karapatan ng kababaihan dito sa ating bansa? Yan. Ito yung ating tatalakayin. Ngayon sa ating pangunawa, dito sa ating Talakayan Herbert TV, na pagpapairal ng karapatan ng kababaihan at bilang pagsusulong na rin natin ng karapatan ng mga kababaihan, ilang porsyento na ba yung status na tinatamasa ng mga kababaihan yung kanilang karapatan at pagprotekta sa kanilang karapatan dito sa ating bansa? 100% ba na ito ay kanilang tinatamasa? So sa ating pagtingin siguro mga ito ay tinatamasa ng 90 siguro o 80% na yung karapatan ng mga kababaihan ay tinatamasa ng mga kababaihan dito sa ating bansa, or maybe more than 90% pa. At kailangan pa ng ibang patuloy bang pag-ibayo ng pagpapairal ng karapatan ng pantao mula doon sa ating pagsunod sa United Nations na mapairal nito, at iba't iba pang ating mga karaihan at mga dapat nating tingnan sa mga karapatan at dapat na may sa buhay ng mga kababaihan. So, ano ba ang inyong pagtingin mula doon sa mga kababaihan sa ating pamahalaan sa iba't ibang sektor ng lipunan? Ano na ba yung nagiging status ng kababaihan na pagtingin ng lipunan Pilipino sa mga kababaihan? So ano ba ang tingin nyo na nagiging partisipasyon, role o nagiging status ng kababaihan sa ating lipunan at maging doon sa ibayang dagat o sa iba't ibang mga bansa? Kung doon sa ibang mga bansa ay medyo marami mga problema sa pagtingin sa mga kababaihan. So may problema malaki. Even though in the implementation of the law sa kanila, kultura nila, maybe religion din. So kaya may malaki ang problema ng ibang bansa sa pagpapairal ng karapatan nila. So yung percentage, maraming porsyento, halos 50-50 ibang bansa for the rights of the women sa kanila. Dahil na pag-asawa, etc. Pagtatrabaho, edukasyon, yan, problema sa kanila. Dito sa atin, ay yung ang ating pagtingin mga nasiguro 90% na napapairal yung karapatan ng mga kababaihan o mataas ang porsyento ng sa praktika ng ating mga kababaihan yung kanilang mga karapatan sa iba't ibang field. Trabaho, sa pamahalaan, partisipasyon ng kanilang kakayanan sa pamahalaan, sa edukasyon, yan, sa pamilya, etc. Siguro bagamat may hindi ba talagang ganun sila yung karapatan ng mga kababaihan sa iba't ibang kultura sa ating bansa, yung halimbawa sa families, no? Mayroong hindi talaga ganoon na nare-realize yung karapatan ng kanilang mga kapamilya, ng mga babae. Yung iba turing pang-asawa ka lang, ganito, kahit hindi ka na pag-aralin, may mga ganun. But to the entire, syempre yung ating government ay naibigyan na yung karapatan na sila ay yung discrimination sa kababaihan ay hindi naman ito walang parang siguro ilang porsyento lamang yun ang discrimination sa mga kababaihan na turing ng ilang mga kababayan natin. But definitely our government is recognizing women kasi nagka-presidente na tayo ng babae, senador, at marami tayong mga mayors at mananungkulan sa pamahalaan. So even though ay hindi pa rin, sa tingin natin hindi pa rin 100%, maaaring 90% pa lamang siguro na nare-realize yung pagtingin sa mga kabayan na mayroong equality. Mayroon pa rin natitira na inequality na sa pagtingin sa ating bansa sa pagtrato sa mga kababayan. Especially, marami pa rin yung naaabuso at naaabuso mga kababaihan na hindi na ibigay pa rin yung patas na pagtingin. So, usually, maraming kababayan pa rin yung naaabuso ng iba't ibang mga kalalakihan sa unang-una, sexual, nabibiktima ng human trafficking, yan.
minsan sila ay biktima rin ng opportunity, yung mga kababaihan. At iba't ibang mga problema rin na nag-i-exist sa ating bansa. So ngayon ay pag-usapang mabuti yung kung paano na-implement at nare-regulate ng ating lipunan pagpapairan pamanan upang patugunan yung karapatan ng mga kababaihan at sila ay tuluyan na yung inequality sa gender, babae, lalaki at sa iba't ibang larangan, halimbawa yung politika, ekonomiya, social, maging dun sa kultural ay naging fair ang lahat with the women. So mayroon pa rin inequality sa tingin natin na nag-i-exist pa rin sa ating bansa from pagtingin sa mga kababayan. So dapat ay 100% fair yung lipunan, family, lahat sa mga kababaihan. So ngayon ay maaaring ito ay struggle pa rin yung inequality sa babae ng ating lipunan. So kaya dapat ito ay paigtingin yung karapatan at iba't ibang maaaring sa praktikal na ibigay na karapatan ng mga kababaihan to make sure they are protected in any abuses at makapamuhay sila fair with the others sa ating lipunan. Diba? Mga ganun. Ang iba, nandiyan ka lang sa bahay, mga anak na lang, iba, mga ganun. Iba, opportunity sa trabaho, hindi rin, parang di patas kapag ganun yung pagtingin sa mga babae. Siguro may mga ganun mga bagay pa rin na nag-exist. And we have to tackle it sa ating lipunan. Sa ating bilang pagtingin natin, na kailangan pag-iba yung iba, we are not 100% na fair yung may inequality pa rin in treatment for the ladies na nagala pa rin nagiging pang-abuso, ilang mga problema sa iba't ibang mga larangan sa ating mga babae. So sana ay ayun, yan ay mapag-iba yung ating pamahalaan at hindi lamang sa pagpapairal ng batas at implementation nito, kundi yung patuloy na pagmumulat sa lipunan ng Pilipino hindi sa kanilang karapatan at dapat na ipagtrato natin sa mga kababaihan. Mga ganong mga bagay. Not just to implement the law, kundi dapat ito ay papalaganapin ng lubos sa ating bansa. Yun, magandang hapon sa muli. Sana ay matalakay ng lipunan Pilipino yung status ng pagtingin ng lipunan at ng pamahalaan ng pagpapairal ng karapatan o paano na nare-realize yung status ng mga kababaihan sa ating lipunan from fairness ng pagtingin sa mga kababaihan and also from the government, society. Yeah. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless you. Happy Women's Day, Happy International Women's Day sa mga kababaihan. So Mother Mary protects and lights you sa inyong pong buhay. Sa mga nanay.